Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Huwebes sa 4 sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly, natuloy din. PDP dudulog sa Korte Suprema para questionin ang pinakabagong galawan sa liderato ng Senado. Mag-asawang Diskaya, siyam na iba pa, kinasuhan naman ng Ombudsman dahil sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Senator Marcoleta kinastigo ng media dahil sa seryosong akusasyon ng mga bayarang media. National Bureau of Investigation, iimbestigahan ang impormasyon na sinuhulan ng 18 dating Marines. Halaga ng diesel at kerosene nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. Singil ng Maynila, bababa sa Hulyo. LPA sa labas ng PAR may mataas na tsansa na maging bagyo. Magandang hapon, Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita. Natuloy na rin sa wakas ngayong araw, June 4, ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black tungkol sa kontrobersyal na flood control scandal. Sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano, humarap bilang mga resource person ng 18 nagpakilala mga dating sundalo matapos silang payagang makapasok sa Senado. Nangyari ang pagdinig kahit una nang sinabi ni Acting Senate President Jerwin Gatchalian na walang opisyal na pagdinig na mangyayari ngayong araw. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang pagdinig sa loob ng session hall kasama sina Senator Pia at Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Loren Ligarda, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Nagkatulakan naman sina Senator Robin Padilla at si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vique Remulla sa Senado. Ito ay matapos umanong subukang harangin at pigilang makapasok ng kalihim sa session hall si Senator Pia Cayetano kasama ang 18 ex-Marines. Nangyari ang tensyon matapos pilitin ng ilang senador mula sa Senate Majority Bloc na ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project. Samantala, kinundina ng mga kasapi ng Senate media ang akusasyon naman ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ng mga kasapi ng media. Iginit ng Senate media reporters na sila ay nagtatrabaho hindi pabor sa isang politiko, partido o grupo. Kaya hindi dapat madamay ang mga mamamahayag sa bangga ng anumang grupo sa politika. Ang pahayag ay kasunod naman ng tahasang pag-akusa ni Marcoleta na karamihan sa mga taga-media ay bayaran. Kaya hindi lumalabas sa mga katotohanan hinggil sa isyu ng flood control scandal. Narito ang kanyang tinig. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Tinawag naman ni Senator Tito Soto ang isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black bilang bogus hearing. Dahil sa panahon na may sesyon sa Senado ay hindi sila dumalo pero ngayon umano ay nagsasagawa sila ng isang unofficial hearing. Nakalulungkot anya na pati ang mga empleyado ng Senado ay nadadamay sa kaguluhan at napagbabantaan nakakasuhan kapag hindi sumunod sa kanila.
Wala umanong ibang layunin ang kampo nila Cayetano kundi kumapit sa pwesto na nawala na sa kanila kagabi pa nang nagbotohan ang 12 senators na kasapi ng new majority. Gayunpaman, nanindigan si Cayetano na hindi sapat ang 12 bilang para magpalit ng liderato ng Senado kundi kailangan pa rin ay 13. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Imbestigahan ng NBI ang impormasyon na sinuhula ng 18 nagpakilalang dating Marine para umano magtahi ng istorya sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang kamag-anak ng isa sa mga dating sundalo ang nagsumiti ng affidavit para patunayan ang naturang pangyayari. Batay sa sinumpang salaysay, tumanggap ng tig 5 milyon naman ang grupo ng ex-Marines mula sa kanilang handler na si Congressman Mike Defensor. Napagalaman na hindi nakatanggap ng kanyang share mula sa halagang complainant kung kaya't dumulog sa NBI. Ibinahayag naman ni Matibag na padadala ng sapina si Defensor upang ipaliwanag ang kanyang panig. Dudulog sa Korte Suprema ang PDP laban para questionin ang pinakabagong galawan sa liderato ng Senado na nagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting president ng kapulungan. Sa isang statement, tinawag ng partido na isang paglapastangan sa rule of law ang ginawang pag-take over ng grupo ni Gatchalian gamit ang quorum na 12. Ayon sa PDP, naresolba na sa 1987 Constitution ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Avellino versus Cuenco noong 1949 na ginamit na batayan sa pinakabagong leadership shake-up sa Senado. Iginiit ng partido na 13 at hindi 12 ang quorum na kailangan para baguhin ang liderato ng Senado. Binigyan diin ng PDP na ang naturang panuntunan ay dapat irespeto kahit absent, may sakit, nakakulong o nasa ibang bansa ang sinumang miyembro ng kapulungan. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nagbabadyang tumaas naman ang halaga ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ito ay batay sa unang 3 araw na trading sa Mino Plants sa Singapore. Sa harap naman ang panibagong pagsiklam ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa pagtaya, maaaring tumaas ang 4 piso kada litro ang diesel, habang 4.60 naman ang itataas sa kerosene. Napipinto namang tumaas ng 70 sentimos o magkaroon naman ng 70 sentimos na rollback naman sa gasolina. Gayunpaman, maaari pang magbagong sitwasyon depende sa magiging galawan ng global crude prices sa susunod na 2 araw na trading para sa linggong ito. Handang magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung formal itong hihilingin ng liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ito ang inihayag ng Malacanang kaugnay ng mga nabinbing panukalang batas bunsod ng mga naging gulo sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, buong-buo ang suporta ng Pangulo sa hakbang na ito dahil para naman sa kapakanan ng taong bayan ang mga nakatambak na legislation. Kasabay nito umaasa ang palasyo na mapaplantsa at maaayos na ng mga senador ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Pakinggan po natin si Yusek Castro. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, isang low pressure area naman ang binabantayan ng DOST Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan sa line 355 kilometers mula sa kalurang bahagi ng Kalayan na Cagayan. Sa ngayon, meron itong high chance na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 na oras. O sakaling magiging bagyo papasok sa loob ng PAR ay tatawagin itong Esther.
Kinasuhan ng ombudsman ng graft at malversation ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasamang ilang DPWH executives dahil sa ghost flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Nagugat ang demanda mula sa rehabilitation ng ilog sa barangay Bulusan na ang kontrata ay na-award sa St. Timothy Construction Corporation na sa halagang 53.9 million pesos. Gayunpaman, natuklasan sa investigasyon na walang naipatupad na proyekto ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa nabanggit na pagkakataon. Si Curly Diskaya ay nasa kustodiya ng Senado habang ang kanyang may bahay ay nakakulong sa Cebu dahil sa hiwalay na kasong graft at malversation. Ito ay may kaugnayan sa 96.5 million pesos na ghost flood control project naman sa Davao Occidental. 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, walang kasyang damit kay Senator Jinggoy. So ba sumulat ito, Diyos, ha? Hindi. Si Mina pala. Ito ang iginiit ng pulisya ng tanungin kung may special treatment o special consideration ay binibigay kay Senator Jinggoy Estrada ng arestuin ito dahil sa umano'y plunder sa flood control projects. Kapansin-pansing hindi nakasuot ang mambabatas ng detainee shirt sa kanyang mugshot na makikita ang ipinatong lamang sa harapan nito. Ayon kay CIDG NCR Field Unit Chief Police Colonel John Giagi, nagmamadali silang iharap si Jinggoy sa sandigan na inabot na ng gabi noong Hunyo 1. Sa naturang proseso, wala silang makitang t-shirt na kasya kay Estrada kahit double XL na ang pinakamalaki nilang hawak. Arito ang kanyang tinig. Hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator, but no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung procedure. It just so happened hindi talaga magkasya, walang magkasya, and kailangan na namin dalhin, inuutosan na kami dalhin na namin. May advantage pala pagka medyo healthy, ano? Hindi makakasuot ng Charmaine na damit. Dad bod. Wow! Sa iba pang mga balita, good news ito sa mga water consumer ng Maynilad. Simula July 1, 2026, ipatutupad ng water concessionaire ang bawas singil sa tubig para sa kanilang mga customer. Kinumpirma ito ng MWSS Regulatory Office matapos aprubahan ng MWSS Board of Trustees ang Foreign Currency Differential Adjustment recommendation noong May 28. Ayon sa MWSSRO, ang adjustment ay bahagi ng FCDA para sa ikatlong quarter ng taon. Batay sa evaluation, ang tariff rollback ay katumbas ng negative 0.47% o 25 centavos bawat cubic meter mula sa average basic charge na 52 pesos and 86 centavos. Samantala, wala namang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagseserbisyo sa East Concession area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang natukoy na adjustment na itinuturing na hindi praktikal para ipatupad. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Flash Report. Flash Report! Teka muna, magandang balita naman ito sapagkat yun daw hong tag-ulan ay opisyal nang idineklarang simula na ng pag-asa. Sabi ko ng pag-asa, itong mga nararanasan nating pag-ulan ay hindi na po ito kung ano pa man dahil ito'y simula na ng tag-ulan. So, tapos na ho ang panahon ng tag-araw, tag-banas, tag-init. Simula na ng tag-ulan at tagbaha. Flash Report. Flash Report! Kaya yun hong mga nagnakaw ng pera ng flood control ay siguradong maiihi ay madudumi na sa nerbiyos kapag ka po kumukulimlim ang langit. Sapagkat alam nilang uusigin na naman sila ng kanilang konsensya kapag ka sila ay nakakita ng mga tao at kabahay at mga ari-ari ang naaanod ng baha. Sapagkat hindi ba ganun nyo naalala na kanya maraming ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, wala talagang nagawa.
na sinasabi ng mga inhinyerong humarap nung mga unang pagdinig ng Blue Ribbon paano ho kami makakapaggawa pa ng proyekto yung mga masisiba ng mga politiko at mga taga-ahinsya ng gobyernong namamahala dyan sa flood control na yan, lahat na lang kay gustong pagkakitaan. Wala nang matira sa pondo. O di gagawa na lang sila ng billboard. Yung nakikita ninyo, this project is under the Department of DPWH, blah 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 blah, with the budget amounting to, may plaque, mayroong billboard, pero wala namang nagagawang project. Dito na lamang sa Metro Manila, hindi ba? Kita ninyo. Doon naalala ko yung inilabas noong expose ni Congressman Isidro Ungab na yung mga budget na nasa GAA na pambayad doon sa mga foreign assisted project para sa baha ay tinanggal doon sa GAA, kanya hindi natuloy yung mga proyektong pang flood control dito sa Metro Manila. Kanya pagka isang araw tinuling kakausapin nga si Congressman Sid Ungab. Yan ang kanya siya ko sigurado hong lintik na naman wag naman sana. Pero wala tayong magagawa Sabagat yan bigwas ng kalikasan niyang ulan. Alam nyo naman ngayon, dahil sa global warming, marami ng mga yelo sa kung saang bahagi ng mundo ang nagtutunaw sa sobrang init ng singaw. Kaya ang bungay, mga pag-apaw ng karagatan, pag-apaw ng mga kailugan, malalakas na pagbaha at pag-ulan, yan ang masiste po niyan. Kanina hindi ba natapos na yung unang berada ho ng Blue Ribbon Committee, pinakaiintay ng lahat, na ang dumating lamang yung mga dating sundalong 18 na sinasabi ho nilang sila ay mga bodyguard at mga trabahante ng dating chairman ng Committee on Appropriation na si Zaldico, na siya pong nag-choreograph na sinasabi ni Zaldico na ang kasabwat niya ay si former Speaker Martin Romualdez doon sa pondo ng flood control na nakamuyamos ay napakarami pong mga tao, mga senador, may mga binabanggit ng ilang mga maleta na nagkakahalaga ng yung maliit 20, 50, 70 milyon, di ba? Tinamaan ng kulog na yan, kanya nga ko alam ko, kagaya ko, kayo mga manggagawa riyan, dyan talaga tayo naghihimutok sa hirap ng trabaho sa araw-araw. Tapos yung ating kinikita ay tinatanggal ng buwis, yung ating binibili, binubuwisan natin. Tapos yung buwis pala naman sinusuba lamang nito mga tinamaan ng kulog na ito. Siyempre, talaga namang tatanggi yan. Sino ba namang aamin dyan? Wala namang aamin dyan. Yun kanya nga, di ba? Kanya nga pag nasa sadla ka sa korte, nagpi-plead ka pa ng guilty at not guilty ang tinatawag wag na lang yun, di ba? Human nature yan tatanggi ka hanggang sa kaya mong itanggi. Pero alam mo ninyo, yung kasabihang you cannot hide a bunch of broccoli over a glass of milk, di ba? Hindi mo maitatago yan. Maaaring maitatago mo yan sa mga taong naniniwala sa iyo. Maaaring mong maitatanggihan sa mga taong kaya mong bulahin. Pero sa mga totoong nakakakilala sa iyo at nakakaalam ng iyong pagkatao, hindi mo maitatanggihan. Huwag na nating pag-usapan yung Panginoong Diyos na nakatungo sa iyo araw-araw. Pero sa mga taong tunay na nakakakilala sa iyo, na alam ng tunay na likaw ng bituka mo, hindi mo maitatanggihan. Maaaring ngayon by press release, by interview, by kung ano-ano mga, maitatanggi mo yan. Bakit ba? Ikaw ang may katawan di kayang-kaya mong pabulaanan yan kung gugustuhin mo. Pero alam niyo ang tao ko yan may hangganan at may hangganan ng pagkukunyari niyan.
Kanya nga yung mga ganyang mga klase ng taong nagnanakaw at nanunuba ng buwis ng bayan, hindi ba nakikita ninyo? Biglang bagsak ang katawan. Ha? Naakala mo'y pinagsukluban ng impyerno ang pagkatao. Hindi na nila kasi kayang iikwan eh. Hindi na nila kayang batahin araw-araw yung konsensyang bumabagabag sa kanila. Hindi makakatulog, maski anong sarap ng pagkain, hindi makakain. Ha? Hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga anak. Hiyang-hiya. Kasi mahirap eh. Alam niyo, sa isang talagang napakahirap pong tingnan ng diretso sa mata ay ang iyong mga anak pagka ikaw ay gumagawa ng masama. Kahit pa sabihin hindi alam ng iyong anak, pero yung sa kaibuturan ng iyong puso at damdamin niya, alam mong walang hiya ka, na ang ibinubuhay mo ay galing sa nakaw, ay talagang babagabagin ka ng iyong konsensya. Maniwala kayo. Kaya nga yung iba, di ba, nakikita rin yun, bigla kayo nagtaka. Bakit ganito na ito? Anong uhuli nating makita kay gilas-gilas at kay ganda-ganda ng itsura ng pangangatawan, ng mukha, mapula-pula, pero ngayon parang tuyot na kalamyas na. Kasi, naididinay niya yan sa likod ng tabing. Pero pag yan ay mag-isa na lang sa gabi, at nakahimlay at nakatingin na lang sa kesame, kahit anong pilit na gawing pagpapaantok, nagbilang na lang 1,000,000 butiki sa kesame. Di ba? At tumawag na ng napakaraming mga santo't santa na siya'y patulugin. Mahirap yun sapagkat alam naman ninyo, lalo kapag ang iyong ninako ay pondo ng bayan, may dugo ang iyong kamay Pag ang pinagkitaan mo'y buwis ng tao, may dugo ang iyong kamay. Sapagkat yung buwis ng tao, yan ay ginagamit sa serbisyo ng gobyerno. At kanya maraming naghihirap. Sipin ninyo, yung mga nakapila, madaling araw pa lamang nakapila na sa mga government hospital para makapasok, para magamot. Mga ospital na ganyan na walang sapat na medisina, kagamitan, kama, kulang sa doktor. Yung mga mahihirap na walang pambayad sa mga mamahaling ospital, sila ang umaasa ng serbisyo ng gobyerno, pero dahil ninakaw ng mga gahaman ng buwis ng gobyerno, ang nagsasuffer yung mga mahihirap. Isipin ninyo, yung mga taxpayer na walang kapalag-palag na kinakaltasan ng buwis, kinikita at binibili, hindi makakuha ng magandang serbisyo sa mga ganyang klase ng pasilidad. Pero yung mga magnanakaw, magkasinat lamang, nasa mamahaling ospital. Mga mamahaling doktor ang tumitingin. Hindi ba? Yung ating mga anak na nag-aaral sa mga siksikang eskwelahan na halos wala nang matutuhan. Tayo yun, mga taxpayer. Pero yung mga mayayaman na nagnakaw ng buwis natin, yung mga anak nila, sa naroroon, nag-aaral sa mga mamahaling eskwelahan, yung iba nasa ibang bansa pa. Pagka tayo papasok sa opisina, nakikipag-wrestling tayo sa kalsada para makaupo na maayos-ayos sa jeep. Para hindi tayo pagsalta sa bus ay nakasangit, nakasabit. Yung mga nagnakaw ng buwis natin, yung mga sinasakyan nilang mga government vehicle, pondo ng gobyerno ang binili galing sa buwis ng tao, ang gasolina nila, pag-gasolina pa natin. Di ba? Pati toll nila kasi meron silang transportation and gasoline allowance. Pati driver nila tayo na nag-shoulder. Wag mong masasagi at mamumulatan sa kalye mga sasakyan ng mga yan. Kung ayaw mo, meron kang kalagyan. Sabagat kadalasan may mga wangwang, may mga escort pa, mga tinamaan, mga damuhong yan. Yan ang katotohanan yan ang katotohanan naman. Kanya talagang nakakapaghinampo naman ang kalagayan natin. Kaya sana'y mabago na itong pag-uugaling ito ng mga taong gobyerno. Na inihalal, iniluklok, binigyan ng pagkakataon na magkasya na lamang sa kanilang kinikita at sweldo. Huwag nyo nang pagdiskitahan yung buwis
Sapagkat yung buwis, pag ibinulsa ninyo, ang nababawasan ay ang pagsiservisyo ng gobyerno sa tao. Kung yan ay infrastructure project, sasabihin ng mga magagaling diyang hindi naman yan sa buwis sa tao kinukuha, yan itubo ng negosyante. Tinamaan ang magaling. Diba? Kaya nga maraming mga tulay, kalsada na madaling magiba, madaling masira. Sapagkat yung mga proyekto ay ina-undervalue, yung mga sinasubstandard. Diba? So, sana naman lalo yung mga matatanda na sa gobyerno to. Pagka isang araw baka kayo pantay na ang paa at tirik na ang mata. Gumawa na kayo ng mabuti sa tao tsaka pa. Ang masakit nito pati mga kasamahan natin tayong mga nasa sektor ng media talagang hindi naman natin maikakailayan siguro ang dapat lamang naman doon sa mga nag-aakusa pinapangalanan sapagkat hindi naman nadadamay. Dapat lahat. Wag na. Wala namang aamin yan pero nasa sa inyo na yan. Kilala ninyo ang inyong mga sarili. Alam ninyo, likaw ng inyong bituka. Kung kayo natanggap o hindi. Kung kayo nagpapabayad o hindi. Sus Mario, naman maglulukuhan pa ba tayo? Hindi ba? Nasa sa inyo na yan. But character is what you are in the dark, sabi nga nila. Diba? Kilala naman inyong sarili maski na anong inyong pagtanggi. Ay hindi nyo kayang itanggi yan sa inyong mga budhi. Ang masakit lang niyan kung kayo ay nagpabayad sa mga politiko para pabanguhin ang kanilang mga imahe kahit na napakawalang hiya ng kanilang kasalanan sa bayan, yung pagkamkam at pagbubulsa ng flood control. Yan ang masama. Pag kayo'y nakipagsabwatan sa mga yan para ang imahe ng mga yan ay maprotektahan ng hindi mapahiya at mapahamak, pinopropaganda natin kahit na alam nating magdanakaw ng pondo ng bayan, nilustay ang pondo ng flood control, pagkatapos pinagtatanggol pa, tinamaan ang kulog na yan. Kasama na kayo sa may dugo ang kamay pagkaganyan. Itanggi man ninyo yan, alam ninyo sa iyong mga sarili kung sino kayo. Hindi maikakaila ng inyong konsensya yan. At kahit manawari, napatulugin kayo ng mahimbing ng inyong mga konsensya sa ginagawa nyo ito sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Balansyado! 5:54. Babalik tayo. Ako si Henry Uri. Balansyado! Nagpapadala ng mga komento. Salamat dun sa mga positibo at meron din namang mga kanya-kanya pong mga negatibong reaksyon. Pagka ganito ay buhay na buhay ang ating demokrasya. Pakiusap lang natin sa mga nagpapadala ng kanilang mga komento at reaksyon. Huwag kayong magtago sa alias. Huwag kayong magtago sa hindi tunay ninyong pangalan. Yung pseudonym na tinatawag o yung alias o yung fictitious character. Huwag yun. Nasa ilalim pa tayo ng malayang pamamahayag na ang ating kalayaan sa pagbibigay ng opinyon at reaksyon at punto ay hindi pa sinasagkaan ng ating pong saligang batas. Enshrined and yan po'y buhay na buhay sa ating konstitusyon. Wala naman tayo sa ilalim ng unang panahon na sinisikil at binubusalan tayo nung panahon ng Kastila at nung panahon ng mga dayuhan at nung panahon ng martial law. Malaya pa tayo. Huwag kayong gumamit ng alias kasi ang sagawa ho niyan sa inyong karapatan na para bang kayo takot na gamitin ng inyong tunay na pangalan. Doon sa mga kahit saan forum, kahit saan ho kayo magkomento, saan kayo magbigay ng inyong mga opinion, use your real name. Sapagkat ang hindi makagamit ng tunay na pangalan ay duwag sa ating pananaw. At yano'y kayo ho ang kwandyang, kayo ho ang hindi ho gumagamit ng inyong tunay na karapatan pagkaganyan. Bakit kayo nagtatago? Bakit yung inyong mga tunay na pangalan ay inyong kinukubli? Diba? Ba hindi nyo gamitin ako mismo si Juan de la Cruz na taga Rini, ang bayan ko at barangay ko dini.
Ha? Hindi ba? Oo. Baka mamaya kanya nga napapagalata at kayo inaakusahang troll. Sapagkat yung troll, ibig sabihin, yun nagtatago para hindi malaman kung sino, hindi matrace kung sino, para kung yung kanyang ginagawa ay pinagkakakitaan niya, hindi siya mahanap ang kanyang totoong identidad. Kayo'y maganda yung gamitin ninyo ng malaya at matapang. Nasa demokratikong bansa tayo. Huwag tayong magsipagtago sa mga ganyang hindi naman maintindihan kung ano mga pangalan binaligtad. Kung ano mga alias na ginagamit. Ay, tinamaan ang kulog na yan. Hindi ba? Sige. So, at any rate, tayo po'y nagpapasalamat sa inyong mga reaksyon ganyan. Basta yun lang ang atin. Para mabasa ko. Hindi ako nagbabasa ng Hindi ako nagbabasa ng hindi tunay na pangalan ang ginagamit. Sapagkat parang kinukonsinti ko kayo na magtago at kinukonsinti ko kayo na maging duwag. Tayo nasa ilalim ng demokrasya. Wala namang sumasagka sa atin. Bakit tayo magtatago? Balansyado. Kayo o ang inyong mga staff ay nakikinig pagkat bawat bukas ko ng mga social media, siguro na may nababasa rin ninyo at saka na umaabot na rin sa inyo at baka may mga comment mismo sa page ninyo. Senator Alan, rin na may talagang hindi mamatay-matay na issue at talaga namang rin na may naipangako na ninyo. Tuldo ka na nga ninyo, ano ba gayang naipangako ninyong 10K na yan? Hanggang ngayon kasi, Senator Alan, yan pa rin ang hinahanap, yan pa rin ang iniuusig sa inyo. Hanggang ngayon yung 10K na yan, na tumatak sa isip ng tao sa inyo, na kanya kayo'y maraming nagkagusto ulit na kayo iboto. Meron kayo nga namang binabanggit noon na pag kayo nanalo, may susulong kayong 10K, di ba? Hindi ko na maalala, na-interview ko kayo noon tungkol dyan sa 10K na yan Siguro ang pinakamainam ho, wakasan na ninyo yan, Senator Alan. Kayo naman halos araw-araw nasa social media, payong taxpayer sa inyo, sabihin na ninyo ano bang nangyari riyan. Kung walang pag-asa, wala. Kung hindi na mangyayari, sabihin na ninyo. Yung 10K na yan, sabagkat yan ang yan ang kumbagay batik sa inyong malinis na uniforme bilang senador. Yung 10,000 yung sinasabi. Senator Alan, alam ko namang kayo'y pag nagbitaw ng salita inyong pinag-isipan, siguro once and for all. Kung inyong munting susundin na rin munting payo na rin. Kung sino ba na nakakarinig, iparating nyo kay Senator Alan. Tapusin na yung issue ng 10K na yan. Anong status na? Yan ba'y may panukala? Yan ba'y ipinaglalaban? Yan ba'y mangyayari? Yan ba'y malabo na? Yan ba'y hindi na may pagkakaloob? Para mawakasan na yung issue ng 10K na yan, Senator Alan. Ngayon namang palagay ko'y magkakapanutuan na. Ito'y palagay ko malamang sa alamang ikon kasi nagbitaw na si Senator Alan kanina na kung maaari lang bumaba na nga siya. Nakikiusap na siya sa Malacanang na humigit na ng isa para magkaroon ng 13, yung 12 ngayon. Mag-focus na sa trabaho, Senator Alan. Yun para sa inyo ring ikabubuti. Sabihin na ninyo sa tao, wakasan na ninyo kung yung 10,000 yan ano nang kinapatukan yan. Para hindi palaging kayo nalalabarda dyan sa tinamaan ng kunat na 10,000 yan kasi sa inyo galing yan Oo. Wakasan na ninyo yan. Paliwanag ninyo ng maigi. Tapusin na ninyo. Hindi naman magagalit ang tao kung magsasabi kayo ng totoo Kanya ang tao ho kasi nagagalit. Pag nagbitaw kayo ng salita, hindi naman yung kayang pangwatawanan. Ito sa lahat ng mga politiko at mga nasa gobyerno. Ingat kayo sa pagsasalita. Ingat kayo sa pangako, lalo kung eleksyon. Pag hindi kaya, pag hindi doable, pag hindi actionable, pag hindi mangyayari, at binobola nyo lang ang tao, alam nyo namang mahirap mangyari, huwag nyo na ipapangako.
Sa hirap ng buhay ngayon, gusto ng tao lahat naman kumita at magkaroon ng extra income. Kaunting biyaya. Aasahan yan pag hindi yan ninyo nangyari, talagang hindi kayo makakaulit hanggang ngayon, ship nyo, tagal na nung issue na yun Yung pa rin na nagiging issue. Ha? So, Senator Alan, once and for all, wakasan na ninyo yung issue yan, kung ano man yan. Kung hindi na mangyayari yan, hindi na may pagkakaloob yan. Sabihin ninyo ng diretso sa tao. Balansyado. Tumako na tayo sa mga report. Malacanang, pinagsabihan ang mga senador na umayos. RH number 14, Let Narciso Let. Umayos kayo, yan ang mensahe ng Malacanang sa mga senador sa harap ng hindi pa rin matigil na gulo sa kapulungan. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaguluhan at komprontasyong nagaganap sa Senado. Sagot ito ni Castro ng matanong tungkol sa mga insidenteng naganap sa mataas na kapulungan, kabilang ang naiulat na tulakan sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla kaninang umaga. Ayon sa Palace official, dapat nang maayos ng Senado ang mga gusot sa loob ng institusyon at magkaroon ng kaayusan sa hanay ng mga senador. Aminado ang palasyo na posibleng makaapekto sa messaging sa sona ng Pangulo kung magpapatuloy ang sigalot sa Senado. Gayunpaman, iginiit ni Castro na mananatiling nakatutok si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at adhikain para sa mga Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado. Maraming salamat, Let Narciso, mula sa Malacanang. Samantala, alegasyon ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Layuning protektahan ng mga Duterte. Sino nagsabi niyan, Milky Regunan, Milky? Maring kinundina ng mga dating miyembro ng Makabayan Bloc at leaders ng People's Movement ang anilay malisyoso at walang basihang alegasyon na mga nagpapakilalang dating miyembro ng Marines. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ito ay desperadong hakbang na bahagi ng political demolition laban sa mga mamabatas at aktivistang may kaugnayan sa impeachment. Iginit ni Castro, ang paratang ay sistematikong pagtatangka na sirain ang kredibilidad na manasusulong ng papanagutin ang pamilya Duterte. Reaksyon ni Castro nang sabihin sa hearing ng flood control anomaly na madalas daw siyang mahipagkita noon kay dating Congressman Saldico at umaalis na may dalang paper bag. Para kay dating Representative Robert Ace Barbers, ito ay malinaw na political destabilization para pagtakpan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at sirain ang International Criminal Court na may jurisdiksyon naman sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, abot sa 1,000 dayuhan mula Africa at Middle East. Humihiling naman ng asylum sa Pilipinas. RH number 9, Tina Nolasco. Tina. Nasa 1,000 individual nga mula sa Africa at Middle East ang kasalukuyang humihiling ng asylum o proteksyon sa Pilipinas dahil sa nararanasang pag-uusig sa kanilang mga sariling bansa. Itong sinabi ni Chief State Counsel Dennis Chan kasabay ng paglulunsad ng National Refugee Day sa Department of Justice ngayong araw na ginugunita sa bansa tuwing ika-20 araw ng Hunyo. Ayon kay Chan, bukod sa mga naturang aplikanteng kasalukuyang pang sinusuri ng Refugees and Stateless Person Protection Unit ng DOJ, una na ang pinagkalooban ng asylum ng Pilipinas ang nasa 1,000 ring refugee nitong mga nakaraang taon. Kabilang anya sa mga ito ay naharap sa pag-uusig sa kanilang sariling bansa dahil sa relihiyon, lahi, kasarian, politikal na opinyon o pagiging miyembro ng isang partikular na grupong panlipunan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado. Maraming salamat, Tina Nolasco. Alamin muna natin ang sitwasyon sa kinalalagyan ni Noche Kakas. Yun daw hong isang pasahero galing Thailand ay nasa bata ng 13.3 milyong halaga ng kush. Diyan sa naiya, Noche. Kuya Henry, ang mahigit at 13 milyong pisong halaga ng bush ng marijuana ay nasabat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Isang pasaherong Pinoy ang may dala ng halos 6 na kilo ng marijuana kush
na nakatago sa kanyang naka-check-in na bagahe. Ang naturang droga na may halagang 13.55 million ay natuklasan sa routine x-ray ng Bureau of Customs na kinumpirma naman ito ng PDEA. Nasa kustudiya na ng PDEA ang mga nasabat na illegal drugs. Samantala, Henry, humupo na rin yung... Kumusta na dyan siya, Kwan? Kumusta na dyan sa may harap ng Senado? Bantay sarado pa rin ng mga pulis sa Henry, itong harapan ng Senado, sa labas ng Senado. Pero hindi katulad na kanina na nagpang-abot yung dalawang grupo, yung Duterte supporters at pro-BBM. So sa ngayon ay naka-relax na rin ng kaunti yung mga kapulisan natin dahil nga doon sa lumuwag-luwag na rin yung mga tao. Hindi katulad kanina na may marami ang sumugod. So pangilan-ngilan na lang. Pangilan-ngilan na lang yung mga release na. Pero yung kampo ng mga Duterte, yung Duterte supporters, nakalatag pa rin yung kanilang stage dito sa Jokno Boulevard at may mga mangilan-ngilan pa rin mga nagsasalita kaugnay nga dito sa kanilang pinaglalaban. Pero yung sa pro-BBM, yung iba nakauwi na, yung iba nanatili pa rin sila dito sa labas ng Senado. Bantay pa rin sila ng kapulisan. Thank you. Ang sitwasyon, RS-27, DCRH, una sa Pilipinas. Balansyado. Wala bang sumisigaw riyan noche ng sumpain kayo ng buong tala sa langit? Mga magnanakaw ng pondo ng bayan. Samantala, balita mula sa ibayong dagat, higit sa 45 katao patay sa pagsabog ng isang building na nagtatago daw ng explosive sa Myanmar. Jackie Resio, Jackie. Higit sa 45 na ang nasawi sa malakas na pagsabog sa isang gusali sa Myanmar na pinaniniwalaan ay nagtatago ng mga explosive o pampasabog. Ayon sa mga rescuer at independent media reports, kabilang sa mga na-recover na bangkay ay 6 na mga bata pero naging pahirapan pa ang pagtiyak ng bilang ng mga nasawi. Ito'y dahil may ilan na nagkahiwa-hiwalay pa ang parte ng mga labi sa lakas ng pagsabog. Mahigit 70 katao ang sugatan sa nangyaring insidente sa bayan ng Kwangtup, Namkham sa Myanmar nitong linggo. Sa ulat ng Associated Press, stored mining explosive ang naging dahilan ng insidente matapos hindi naimbak ang mga ito ng maayos. Samantala, kwento ng mga residente sa lugar, wala silang kaalam-alam na may nagtatago ng ganoong klase ng mga pampasabog sa kanilang bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente maging ang tunay na sanhi nito. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, binibining Jackie Resio. Hindi naman tayo makakapamigay ng... hindi. Wala kasi kaming flood control fund, pero mamimigay kami ng limpak-limpak na salapi ngayong gabi ni Diyosa. Sino ang ating bibigyan? Taga Camarines. Camarines Sur. Naku, umuulan na kaya doon sa Camarines. Sa ating... Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At meron na tayong winner na wala po sa Kamsur. Naku, saan kaya rin sa Kamsur? Si Edsel Encina. Edsel, good evening! Hello, magandang gabi po. Good evening po. Yan ang gusto ko kay Edsel. High energy. Saan ka sa Kamsur? Dito po sa Del Gallego, Camarines Sur po. Del Gallego. Ay di bagay ang Del Gallego yan makalagpas lang ng Kalawag. Opo. Kalawag. Paakyat ng Bicol. Ano? Opo. Yan. Malapit sa Labo. Opo. Ayun. Kita mo yung kabisado pa natin yan. Although matagal-tagal na. Ay, di yan ka sa inyo yung naula na. Ay, umaraw po. Kanina po, umaraw. Pero minsan-minsan umuulan na. Naulan po. Ay, masarap na magtanim ng pinya, ano?
Oo, makakapagtanim na ng kamuting kahoy at saka ng ano mga pananim ninyo riyan? Ano po, mayroong, ano pa ba iba dito? Gabi yan. Ako, maraming gabi. Oo, sapagkat kaalam naman yung laing country ang Bicol. Sige, bibigyan kita ng maraming pambili ng pananim. Ihanda mo na ang iyong maleta. Pag nasagot mo ito, pupunuin ko ng limpak-limpak na kwarta yung iyong maleta. Sige, ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa mga taga Del Gallego sa Camsor? DCRA, number 1 sa Pilipinas. Ayos! Talaga, ikaw bagay lagi nakikinig sa amin? Opo. Ayos. Sige, palagi kang makinig at malay mo, baka maka 2 hits ka ng panalo. Ano, ha? Echel, salamat. Salamat po. Thank you very much po. Yan, kita ninyo. Swerte ni Echel mula sa Camsur. Thank you. Yan na po ang kabuuan ng mga balitaan at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat po sa inyo. Alam po ng aking partner kanina na si Josa Cruzat at ng aking partner na si Karen Oyong. Lagi ho namin paalala sa ating lahat, ha. Lahat naman tayo kahit na may kahirapan ng buhay, lumalaban at ang gusto natin umasenso ang ating kabuhayan para sa atin at sa ating pamilya. Kanya ang atin pong palaging hiling magdasal, manalangin, manampalataya sa may kapal. At, Sir Toto, si Boss Toto Goles pala nakikinig. Sir Toto, hindi ko na kayo makakalimutan. Salamat po sa inyong pakikinig. Thank you, Sir Toto Goles. Manalangin, magdasal sa may kapal. At syempre, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus laging gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Maraming salamat. Ako po si Henry Uri, ang tabayanan ng usapang legal. Bye! Balansyado.